Bago pa man umusad ang panukalang Bangsamoro Basic Law sa Kongreso, kailangan daw munang lumabas ang katotohanan sa engkwentro sa Mama Sapano, ayon sa ilang mambabatas at eksperto. Bukod dyan, may ilang usapin pang naghihintay ng paglilinaw, gaya ng decommissioning process at kung naaayon ba sa saligang batas ang BBL. May report si Mariz Umali. Peace with justice. So unless justice is done to the families of those who died in Mama Sapano, we cannot finish the work there. Most importantly, that those who are responsible should be held under the principle of command responsibility. We will take all of those facts, we will put them together, we will study them and use them to make the BBL a better law. We have not abandoned this peace process. Ito ang paninindigan ng mga chairman ng dalawa sa komiteng dumidinig sa panukalang Bangsamoro Basic Law o BBL. Bago umusad ang panukala, kailangan daw munang mabigyan linaw ang madugong engkwentro sa Mama Sapano, Maguindanao. Isa umano sa mga dapat masagot ay kung sino nga ba ang mga opisyal sa likod ng Oplan Wolverine na kumitil sa 44 na miyembro ng PNP SAF. Giit naman kapwa ng MILF o Moro Islamic Liberation Front at MNLF o Moro National Liberation Front, hindi dapat maging balakid ang madugong engkwentro sa pag-usad ng BBL. Pero tingin ng ilang eksperto, mukhang malabo ito. Mahirap gawin yan dito sa kalagayan ngayon dahil napakataas ang suspetsya ng mga Pilipino at napakataas ang samaan ng loob. Ang magiging resulta nito, tataas ulit yung galit ng maraming Pilipino sa mga kapatid nating Muslim, ang pagdududa na sila ay tapat sa bayan at naghahanap ng kapayapaan. Giit naman ng MNLF, hindi makatarungang tawaging massacre ang nangyari dahil lahat ng kasama roon may armas. Isa raw yung misencounter. Both sides fought valiantly to their last breath, believing they were doing their duty to their nation and country. Saying it was a massacre is doing a great disservice to those men of valor. There is a need for the truth to come out, and I would suggest that, if possible, all these investigations should be conducted quickly so that it would not derail the passage of the Bangsamoro Basic Law in Congress. Pero bago pa man ang madugong bakbakan, may ilang issue na ring lumulutang. Magiging pahirapan daw ang pagkumbinsi sa lahat ng mga miyembro ng MILF, lalo na ang mga nasa ground, na isuko ang kanilang armas bilang bahagi ng decommissioning process. Dadalawang isip sa tingin ko yung rank and file ng MILF. Kung talagang ibibigay nila lahat ang kanilang armas. May mga rido ang mga yan na kailangan nilang mayroon silang seguridad. Kung masyadong mainit ang MILF doon sa mga nakasama sa bakbakan sa Maguindanao, at hihingin ibalik yung armas nila, baka ang mangyayari ay hindi sa gobyerno ibibigay yung mga armas, ay baka doon sa BIFF. Nako-question din ang pagpapatunay ng good faith ng MILF, lalo na't kadugo nila mismo ang mga miyembro naman ng BIFF o Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Posible naman daw lumawak pa ang puwersa ng BIFF kung daragdag ang mga hindi naniniwala sa usaping pangkapayapaan. Bukod dyan, pinagdedebatihan din hanggang ngayon ang konstitusyonalidad ng BBL, lalo na ang pagtatayo ng Bangsamoro political entity. I think that Congress should treat the constitutionally objectionable portions of the BBL as amendments to the Constitution. There is no need for amending the Constitution in order to effect the autonomous region that is mandated under the Constitution, precisely because the Constitution has already mandated it. Mariz Umali, GMA News.